Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta? Niata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse aeternum quinam sobis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuoran ni pasukan. Si Jesus nga atong Ginoo mingon sa Juan 8:31-32. Pabilin kamo sa akong mga pulong, na akong mga pulong kamatuuran. Ang kamatuuran magaluwas kaninyo. Wala maigsoon kita nga nangita sa kahayag o dalan sa kaluwasan, dangop kita ni Kristo nga mao ang kamatuuran. Ang iyang mga pulong mong kamatuuran. Doon ay gisumpay ang Ginoo, ang akong iglesia haligi og patukuranan sa kamatuuran. Ang akong iglesia haligi og patukuranan sa kamatuoran. Busag ikinahanglan usab nato ang pagdawat sa matuod nga iglesia o sara ka iglesia ang itukod sa Ginoo. Any great event or man of this world shall be known and written in the perpetual wisdom of history. Nga kadto mga dagkong hitabo sa kalibutan, mga bantugang tao sa kalibutan, mapatik na sa libros kasaysayan. May bawaan na ito, kinsa o unsang naitabo. Sama sa usa ka pangutana, kinsa may nagtukod sa Iglesia Katolika. The Catholic Church is not ordinary organization. It is universal. Nangiyon ang Grigo nga Biblia, Himenon Ecclesia Catholictes, Judaias kay Galileas kay Samarias, irinin ikinin o ikomodo momine. Himenon Ecclesia Catholictes. Naiskutan sa buhat 9:31. Ang iglesia nga makailapon. Catholics, Ecclesia Catholicos. Duha ka pong iglesia o Catholics, iglesia nga makailapon. Og dili nato saypon pagsabot si Kristo nga mingon nasa San Marcos 11:17. Ang akong balay kong iglesia, paganganlan o alang sa tanang karasuran. Ang akong balay kong iglesia, paganganlan o alang sa tanang karasuran. Nana sa suwat Ebanghelyo giasoy ni San Marcos 11, versikulo 17 rather. O sa ang simbahan gitukod sa Ginoo, Ecclesia Catholicos. Mao na nga ang akong pangutana, wa pa na to mahinol ang tubag sa katinuoran niya na. Nagingon sa kasaysayan ang mga dagkong hitabo sa kalibutan. Mga bantugang tao sa kalibutan. Dili makalapas o dili sila malimot nga isilsil na nila sa libro sa kasaysayan. The Catholic Church is tremendous kind of organization nga gingon sa kasulatan nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, Daniel Kapitulo 2, versikulo 44. Mingon ang Ginoo,
sa mga adlaw ni adtong mga haria. Ang Dios magatukod og usa ka gingharian, gingharian nga dili malumpag, gingharian nga kagahuman dili katugyan sa lain, kundi siya maga-ut-ut sa magadugmok sa mga kaugpungan sa katawhan nga wa makapahimuot sa Dios. Mo sa balikon nato ang iglesia gitukod sa Ginoo, way pagkalumpag, ang iyang kagamhanan dili katugyan sa lain, o kini magadugmok sa uban nga kahugpungan nga nasupak sa kabubuton sa Dios. Daniel 2:44. Mo sa ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, sumalas Daniel 2:44, mao ang Dios. Ug si Kristo, ikaw Pedro ba to? Tukuron ko ang akong iglesia. Ganganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Christ is the prominent name that founded the kingdom of the world, the church of the world that was founded by Him. Muna, which among so many churches today, haiman niini, kining daghan na kay mga kaugpungan sa mga tinhuan sa kalibutan. And the mandating question is, which of them can be traced back to the time of Christ, to the time of the apostles? Nining 45,000 kam nagkalalay mga pundok sa tinhuan pangutana, unsa man kanila, kinsa man kanila, nga ang ilang karon ikapaatras balik sa panahon sa mga apostoles o panahon ni Kristo. Sa Encyclopedia Americana, the only church whose origin can be traced back to the time of the apostles and to the time of Christ is the Catholic Church. Encyclopedia na. Nga ang bugtong iglesia nga karon mapaatras nimo balik sa panahon sa apostoles ug ang Kristo mao ang iglesia Katolika. Di modo klaro nga iglesia Katolika founded by Christ. You cannot deny, we cannot really close our eyes that principle of history, that tremendous event and great men of the world will be registered in the book of history. Di ta kaingon nga wa ko kibaw gitsa nagtukod na Iglesia Katolika. The truth and the fact that the church, the Catholic Church is tremendous organization of the world. Dili malabyan. Dili malimtan sa mga historiador o libros kasaysayan nga matali gyud kinsa nagtukod sa Iglesia Katolika. It must be Christ Himself. And Christ told us that His church shall be called universal or Catholic. May isun, usan ka pagpambit na to, pasiuna. Unya uban ako diya sa Brad Rudy Recasa, usa sa mga nailang bantugan kayo sa prinsipyo nga inganlan niya ang dalan nga iyang giagian. Mao gyud ang pagpaybaw unsay mga nagsinumpakiay sa Biblia. Mao ang master ni siya of the Bible contradiction. With your respect to Brad Rudy Recasa, niya sa si John Porca. Pero dahon na to si Brad Rudy Recasa. Brad Rudy. Salamat, Brad Sok. Ug may hapon sa tanan nato mga televiewers. Labi na gyud diya sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gukong, o ni Genesis, Veronica, and Mary Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Arita sa kasulatan, Brad Sok, sa Sirach 31, tudling 4. Poor people work hard and have nothing to show for it. And when they rest, they are still poor. Sa Binisaya pa, ang mga kabos magbudlay pag-ayo ug wala gihapoy mahimo. Inigpahulay nila, pobre gihapon sila. Sirach 31, tudling 4, klaro kay bisag unsa og paningkamot sa mga pobre, inigpahulay nila, pobre gihapon sila. Sa 1 Juan 5:7, sa maayong balita, Biblia na kanayon, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Adunay tulo ka saksi, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, o kining tulo usara. 1 Juan 5:7, klaro kayo 3 in 1.
Sa Juan 8:16, mingon si Ginoong Hesus, kung maghukom ako, husto gayud ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom, kung dili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako maoy maghukom. Duha na sa Brasok, 2 in 1. Ngano man ni Brasok nga ang Espiritu Santo nawa man din sa Juan 8:16. Wa ka ni magkasumpaki Brasok, paliw ko kog patinaw ani Brasok. Salamat kay Brother Rudy sa imong may pangutana. Makalilibog yun. Kay matod pa sa imong gibasa sa Biblia, sa Juan 5:17, there are three that bear record in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Tulong nagpamatuod sa langit ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Kining tulo usara. Kanya nga naman nga sa 8:16, San Juan, mingon man si Jesus ng atong Ginoo, ang akong hukom tinuod gayon. Kaya kung mahukom ko, di man ako rang usa. Ang Amahan, uban kanako. So the mystery and question regarding the somewhat contradictory statements of the Bible, nga tulo man nganong naduhan naman lang, kaysa may nagkuha sa usa. Wato ka kuha asi mo libro ito. Ang oras tanan nga sa San Juan 10:30. Mingon si Jesus nga ako o nga akong amahan usara. I and my Father are one. Ako nga akong amahan usara. Kanya sa 1 Juan 5:7 nga gisgutan ni Brad Rode nga tulong nagpamatuod ang Amahan, ang Anak ng Espiritu Santo kining tulo usara. Muna kung ang turo de Rode mahimong usa, dili sa mo problema kung ang usa mahimo, ang duha mahimo sa usa. Ang tulo mahimo mang usa. Malibog na itang kung ang duha usara. Bitaw. Ang paghukom nga natali gyud sa kasulatan, duha gisgutan na nasa San Juan Kapitulo 5:22. Nga ningon si Jesus, sa katapusang adlaw ipatunog sa Dios ang sipa nga tingog sa mga trompeta. Kunya ang tanang mga minatay mabuhi. Sa Juan 5:22 ningon din si Jesus, og ang Amahan nagsugo kanako nga mo'y mahukom sa kalibutan. Og si Jesus usab nagpahibaw sa laing bahin sa Biblia nga the Father is the judge. Mora nga ang Amahan maghukom, ang Anak sad maghukom. Mao na ikabubuton sa Ginoo sumala sa Biblia. The Father is judge, likewise the Holy Son of God is also a judge. Mao na nga ningon si Kristo nga di gyud ko masayop kay dili man ako ang mahukom usara. Unya gikutlo ni Kristo ang balaod. Sa inyong balaod, kung duha o tulo magpamatuod, pagadawaton na ninyo subay sa balaod nga husto. So what? Dawaton na gina Brother Rudy kay tulo og duha man. Ipaibaw man ni si Kristo nga kung duha o tulo magpamatuod inyong sa inyong balaod susto na. Mo na nga akong Amahan maghukom. Ako sad maghukom. So husto na na. Ang nagdungagi ron. ang stated fact that the judges of this world, not only the Son but also the Father. That suffices only in view of the fact that Jesus is God. Then the Holy Spirit is God. And the Holy Spirit has very special role on our struggle for salvation. Asa mabasa na sa San Juan 14:16. Mingon ang atong Ginoong Kristo, mabiya ako kaninyo, muadto ko sa Amahan. Og ang Espiritu Santo mo'y mupuli kanako. Og siya mupuyo sa simbahan hangtod sa kangturan. Wa mingon si Jesus nga ang Espiritu Santo mupuyo samtang naa ang iglesia, kundi the Holy Spirit dwells in the church forever. Mona, that is the role of the church. And that was sanctioned
and ordered by Christ and the Father, that the Holy Spirit dwells in the church forever. So, kining duha, nga nabilin, mo ni maghuhukom. Pero ang Espiritu Santo, magapuyo sa paglamdag, pag-agak sa tinuod nga simbahan, ang Espiritu Santo. So, wa ni magkasumpake. Mo na ato yung katubag sa may pagutana ni Brother Rudy Racasa. Christ somewhat put up the principle of the Jewish law, nga 2 or 3 working together for justice, that justice is acceptable by you. Kunya, ito papinahon si Brother John Porca. Kaya salamat Brad o maayong hapon sa tanan o gabi labi na das Maasin City sa atong Subispo Precioso Cantillas o sa Matalom si Jad Julius Obos o sa mga kaubang si Ipti dinha, maayong hapon kaninyong tanan. Ang pangutana Brad nag-ingon man ang pagpanubos sa katawhan tulo. Unsa may pagpanubos? Ang Grigo, gitawag siya sa Grigo o Lytrostay. Ang ikaduha, gitawag sa Grigo o Litros. Exodo 20, versikulo 2. O gatong Litrostay, Leviticus 25:25. Ang ikatulo, Bradsok, kanang gitawag og Prepuces sa Deuteronomio 32:6. Unsa man klasiha ang pagpanubos ani Bradsok? Kaya ikuno katinawan ang maong pangutana. Brother Rudy, libog sa utok ko. Nagrigo naman is Porca. Litros tayo, litros o prepossess. Now, ang tagsa-tagsa ka Greek word, doon ay ko galingon nga kahulugan o katiyuan. Ang litrostay, nga ang pag tubos sa kalibutan, it is not done, it was not done by Jesus alone. Together, the Father and the Holy Spirit. Pagtubos, nga naman, ang amahan, hingon nga, ako'y pada akong anak. Aron pagtubos kalibutan. Kunya sa Malang Kasulatan, sa Mateo 1:18 nga Espiritu Santo mo'y gihatag usab sa Dios nga ang mahal nga birhen manamkon sa kabata nga way labtig lalaki. It was the presence of the Holy Spirit. So the Holy Spirit has a rule on the doing of the redemption. And in Christ Himself, ang siya nagyod, nasa Episo City, na pinagis pagpaagas og dugo, may balik ka nato ang grasya, o pinagis pagpaagas sa dugo, nabayran natong sa done by Christ alone. Pero kining tutulo, nagtambayayong yun alang sa itong katupsanan. Mao na nga ngalan o litrosis. Ang litros mao nga murag usa ka litro sa bugas litros nga the kingdom was overpowered and defeated by another kingdom. But the next kind of event, the son of that defeated king revolted the enemy, and the war granted the award to the son. Muna siya ang usa na kamatang sa pagpanubos na pilding usa kay gingharian, kadaog mo sa kare, pero ang anak sa napildi ni bangon ug naghimog revolusyon na kadaog sa siya through a war. Muna nga ang laing pagkagulos pagtubos mo pagpagas og dugo, pagluwas sa ilang kagawasan kanay na ulipon. Kunya kanang naulahi nga gisgutan ni Brad John Porca mao ang pagbayad. Murag dunay utang nga gibayran. Pero kanang utang nga gibayran dili kwarta ko dili gilukata sa dugo ni Kristo. That is a kind of word of pagpanubos. So munang tulo ka kahimtang nga gisgutan ni John Porca. Minus John Porca na ngayon kasagunang mga Grego. Brad Rudy. Daghang salamat Bradsok o
Subon ko, may ngapon sa tanan natong mga televiewers na binagyan sa Bamboo Village, Busak Pardo, Cebu City. Nila ni Doring Nakurda, Merlo Gokong, o ni Dondon Ansane Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Arita sa kasulatan, Brotso, sa 2 Tesalonica 3:17. Apostle Paul said, "With my own hand, I write these greetings. This is the way I sign every letter. This is how I write." Sa Binisaya pa, niingon si, ako mismo si Pablo, mao'y nagsulat niining pangumusta. Kini ang paagi pagpirma sa tanang sulat, ug ingon niini ang akong sinulatan. Matod pa ni Apostol Pablo. 2 Tesalonica 3:17. Sa Lucas 2:21, sa maayong balita, Biblia na kanayon. A week later, when the time came for the baby Jesus to be circumcised. Sa 8 na kaadlaw ang batang Jesus, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Lucas 2:21, klaro kayo nga si Kristo gituli gyud mga kaigsunan. Sa Galacia 5:2, sa maayong balita, Biblia na kanayon. Listen, I, Paul, tell you that if you allow yourself to be circumcised, it means that Christ is of no use to you at all. Sa Binisaya pa, nagkanayon, ako si Pablo mag-ingon kaninyo, nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini, nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Galacia 5:2, kung kamo magpatuli, si Kristo walay kapuslanan alang kaninyo. Akong pangutana ni Bradsok, dili dahil gusto ang Ginoo pisot, Bradsok, o kanang tuli, gusto siya pisot, kay doon na may kapuslanan ang pisot. Kaysa magpatuli ka, wa may kapuslanan. Paliw ko nagpatinaw ni Bradsok. Balaod sa mga Hudiyo nga, wow ka adlaw mataw batang lalaki. Dadon sa templo. Manang doon seremonya ginganlan o Holy Sacrament, dili Sacrament, Holy somewhat not a sacrament. The Holy Act sa usa ka sacerdote ngadto sa mga ginikanan. Nya muda sila mga bata nga wow pakadlaw circumcidahan. Nya what is the meaning of that? Sigulugan niya nga ang maong bata gitahasa na ang ginikanan nga ang Diyos mo'y tag-iyan na bata. And God Himself has the commitment to care for that child until he is adult. Mao na siya nga sagrado kay nila ang circumcision. Kay dunay kahulugan. Ang kahulugan mao nga ang maong bata gipanag-iya na sa Dios. Kanang pagkasultiha wala magpasabot nga dili ang Dios mo nagbuhat sa tanang mga tao sa kalibutan panbot sabot nga nganlan na og commitment or sa ka pulo nga sabot ang tao ang ginikanan ngadto sa Dios nga ang mo panag-iya sa bata pag-care sa bata mao ang Dios mao na kanya to kinahanglan kayo kuto diha. Pero ang bunyag dili man kay pag-care la sa Ginoo kundi dili ang pagpuyo sa grasya sa Ginoo ngadto sa kabata. Sa Juan 3:5 gawas ang tao mabunyagan sa tubig ug sa espiritu dili siya makasuod sa gingarian sa langit. So baptism ang bautismo panahon ni Kristo nilabaw kay maoy usa ka garantiya nga nipuyo ang Dios sa maong bata. Di lang kay nipuyo kung maong bata mamatay siguro pag-adto sa gingarian sa langit. Mao na nga kung ilang pamugatan pag-ayo pagbansay sa circumcision nya hindi kalimtan ang bunyag mo na parihar lang ilang iwakli ang Ginoo. Mo na meaning anak brother nga ningon nga kining kung kamo hangop gihapon sa pagpahimugat sa inyong pagtuo may tungod sa circumcision inyong gisalikoy ang Ginoo Jesus nga labaw kayo og kahulugan kaysa circumcision kay ang bunyag ni Kristo
mupuyo si Kristo sa kalag sa bata o sa Balang Kasulatan ingon sad nga inigbunyag yun sa usa ka tawo, nagsulob siya ni Kristo. So sa circumcision wala isa di ko niya na. Mo na nga gipamugatan ni Kristo nga labaw ang bunyag kaysa circumcision. Dili sabton nga gusto ang Ginoo og mga tao nga way pagtuli ba. Dili na mo ang gahulugan niya na. Sabot nga, the value of circumcision and the value of baptism. Baptism is higher because that really a sacrament nga mupuyo gyud ang Ginoo sulod sa tao. Ug dili lang kadako niya, dili lang niya iwakli ang Ginoo, that is forever Jesus dwells in him. Mao na ang atong pagtandi sa circumcision ug sa bunyag. Salamat kay Brother Rudy sa imong pagbutyag niya na. Unya, naman tayo mahinungdanon sa kay mga pahibaw ato sa ning lantaon. Karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga igsoon, balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya, uban nato karon niya si Brad George Torrefil, usa sa atong mga Catholic faith defenders. Niya sa Brad Bacalso, Aling Bacalso, usa ka bantugan nga tigtunga sa bukid tungod sa iyang pagka-Catholic lay minister o Catholic faith defender pagsabwag sa mga balita. Unahon na to pagpaminaw si Brad George Torrefil. Salamat Brasok, mayang hapon kanimo nya, mayang hapon ka natong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsundod nga itong programa ug sa mga online viewers sa FB nga lantaw pod kanunay. Akong greetings diha sa Mualbo Alcibo sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil nga kanunay nga nagsundod nga itong programa nya diha sa poblasyon Hitapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas
ug siyang kapikas nga si Kuya Badoy nga diha sa Katarman ni Luan, Cebu, si Brad Romil Sotirol nga kanunay nga nagsunod niya itong programa may paglantaw kanatong tanan. Brasok diha sa CCC 648 Brasok, nag-ingon dito Brasok nga the Holy Spirit who gives life to Jesus did humanity. So masabot na to Brasok nga ang kiniding humanity ni Kristo namatay yun kay gitagaan magkinabuhi. Dili man pwedeng tagag kinabuhi kung buhi. Ito pa ang patay mo ito'y tagag kinabuhi, gitagaan kinabuhi sa Holy Spirit. Nya sa mga gaday literal Brasok, GDL, di sila kalalisan na ako sila gipuhutan na niuyon sila na Brasok. Ilan nang giuyon kay panudlo na simbahan. Nya karon Brasok kay nanudlo man sila nga ang Dios ng persona ni Kristo namatay man pud literal. So para nila Brasok duha gid ang namatay diha ni Kristo. Namatay ang humanity, namatay pud ang Dios ng persona. Ako pangutana Brasok, gusto ba ni nga panudlo sa simbahan Brasok nga namatay ang second divine person, namatay pud ang humanity? Palayo ko pagpatinaw Brasok. Ang primero dong George Torrepil kining Catechism of the Catholic Church sa 648. Musa may gisulti diha nga ningon nga the Holy Spirit gives life to Jesus. Jesus did humanity. Na dito Brasok nga The Holy Spirit the Holy Spirit who gives life to Jesus did humanity. So masabot na ito nga naman, Jesus did humanity niya, ang Holy Spirit naghatag og life. So, Now, dito, Jesus did humanity. The Holy Spirit who gives life to Jesus humanity. Taas mo na sa Brasok niya. sige. Ako lang Basta itukat ang, nito. ang kanin ni minubo nga pagkasulti nga ang Espiritu Santo mo naghatag kinabuhi sa tawhanong kahimtang ni Kristo, Oh, humanity. oh, Okay, Jesus so ito did pa namatay ang iyang pagkatao. Oo niya. Niuyon sila na Brasok kay dili Oh. man sila kalalisan na kay naaw na sisisi. Pero at the same time, mutudlo po sila nga namatay sad ang Dios ng persona. Kay literal man ang Dios ng persona namatay. So masabot ato Brasok para nila duha gid ang namatay. Kay ila magiuyonan nga ang humanity namatay. So uyon po sila nga ang divine person namatay. So para nila duha ang namatay diha ni Kristo, ang Dios ng persona ni Kristo ug ang iyang tawhanong kinaiya. So yang ato kay ang pagkatao ra man gyud mo'y namatay. Kay ang katong iyang kamatay sa pagkatao gi-attribute ra man ang adto sa divine person. So dili literal ang divine person kung ari ta sa tuwa. Dili divine person literal namatay kundi ang humanity unya gi-attribute lang. Ilaha kay ang divine person man Brasok mo'y namatay literally. Nya namatay pud ang humanity. So ako pa ko tanan, husto ba ni nga panudlo Brasok nga namatay ang Dios ng persona ni Kristo, patay pud ang humanity ang pagkatao. Paliw ko pagpatinaw Brasok kung gusto ba ni Brasok. Ilan ang panudlo nga the divine person of Christ died because His being God, because His being man is somewhat abstract. So, nga ang pagkatao, kinayas pagkatao, abstract man. Pusa ang namatay gyud mao ang divine person matud pa nila. So, what is divine person? Mo na ipakutana, unsa may persona? Na ang persona, the simple definition of the word person, usa ka pagkamao nga dunay sa labutan o kabubuton. A being which has intellect and free will. One of the angels can be called also persons because they have intellect and free will. The Father can be called also a person because the Father has intellect and free will. Dunay sa labutan o kabubuton nga gawas. Ang Espiritu Santo kay makatundo, makapili, doon na sad siya sa labutan o kabubuton. So, the Holy Spirit is also a person. Nya Christ, doon na siya sa labutan o kabubuton. So, He is also a person. Muna nga, ningon ta nga, three divine persons. Pero ang problema, what is the definition of a person? Nga itong ipangutana kanina, nga what is the nature, lugar of a person? Ang Catechism o dogma gini ay the fundamentals Catholic dogma page 36 gingon dito the divine Father is divine person, the Holy Spirit divine person, and the Son is divine person, and the divine person is eternal. What is the meaning of eternal? Has no beginning and no end. Sa tabaghisgot kay tag divine person sa Dios nga mao nga amahan kanang Espiritu Santo dili na mamatay nga naman kay eternal man way sinugdanan ug way katapusan.
Samtang ang atong mga kahigalaan, mga higala, mga amigo nato, nagingon nga divine person of Christ died. That cannot be true. Because divine person has no beginning and no end. Na nasa page 36 sa Fundamentals of Catholic Dogma. Mao na nga, ang pagka-Kristo niya, siyang pagkasiya, doon ay duha ka kinaiya. Na nasa San Juan 1, versikulo 1 kantos 4, kama 14. Sa inyo niya, sa kasinugdanan mao na ang pulong. O ang pulong kauban sa Dios. Ang pulong mao ang Dios. Tanang butang nga makita o dili makita, nahimo sa pulong. Nga mao ning gitawag og Dios. Kauban samahan sa ato padili mahan, kauban samahan. Og siya misulob og dagway sa lawas tao, busa siya tao. Sa ato pagkanang San Juan 1, versikulo 4, kama 14, si Kristo gihulagway dia Dios ug taong matuod. So naa niya kahimtang sa pagka-Dios, naa sa niya kahimtang sa pagkatao. Nya unsa man si Kristo? Naa sa 2 Corinto 8:9, He is the Lord. Nasa 2 Corinto 3:7, the Lord is Spirit. Meaning Christ, as Lord, He is Spirit. Nya, mamatay ba ang Spirit? Ang tubag na sa 1 Timoteo 1:17. Ikaw, o Diyos, nagamando ka na mo. Ikaw, o Diyos, dili makita, Espiritu ka. Ikaw, o Diyos, dili mamatay. Ikaw, Diyos, dili mamatay. Si Kristo ka Diyos man dili na mamatay matun pas balang kasulatan. Niya sa Ebanghelyo ni Yasin San Juan 12:34, ang Kristo mulungtad sa walay katapusan. Meaning, dili mamatay ang pagka-Kristo. Ang namatay niya iyang pagkatao. O si Kristo mo'y nagtugan nga unsay mamatay niya. Ang iyang pagkatao. Ningon siya sa mga Hudiyo, karon niya na mo, gusto mong mapatay ka nako. Ako tao nga nagtudlo kanyo sa kamatuoran. Gusto mong mapatay ka nako. Tao, sa ito pa, ang mamatay ni Kristo tao. Pero ang dili mamatay niya, gitugan ni Kristo. Mamatay niya akong lawas. Pero ako ni pabangonon si katuog adlaw. So kinsa nang mo pabangon sa namatay niyang lawas? Mao iyang pagka-Diyos. Kaya iyang pagka-Diyos di man mamatay. Ningon mo si Kristo, akong Alpha ug Omega. Ako si Kristo ang Alpha ug Omega. Ang mananaog himuon ko nga hatagaganti sa tubig sa kinabuhing ulay katapusan. Ug kanang mananaog mahimong akong anak. Ug si Kristo mingon, ako mao iyang Dios. Nana sa Pinadayag 21:6, Christ claims that He is God. Ya, unsa man ang Dios? Unsa man ang kahimtang ni Kristo? Naa sa Hebrehanon 7:24. Ikaw, O Jesus, buhi kas kanunay, kay imong pagkapare, walay katapusan. Sa ito pagkana sa Kristo, siyang pagka-Diyos, buhi sa kanunay. Siyang pagkatao, mamatay siya. Muna mabasa na ito sa Juan 8:40, nga kamo gusto mo patay ka nako, tao. O, sa iyang pagkatao, mamatay. Ya, karon ato sang paminawon si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. Mayong hapon kanimo, mayong hapon sa tanan nga naglantaw karon sa atong programa karon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Labi na sa nagtan-aw karon sila si Tia Masing, si Dudong, Tita Rene nga member sa Catholic Lay Minister sa St. Joseph Parish Tapunok. Nya, Brother Sok, ang giingon din na nga sumpay kini sa iyang pangutana ni Brother George Torrefel, matud pa nga ang nagsangyaw sa nga ang Diyos namatay kayo kung God died literal, ato ni siyang granting without admitting nga larguhan nato nga namatay gyud ang Dios. Sugutag sa dili, pero ato lang larguhan nga kana tinuod nga namatay. Nya naaman sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 7 nga nagingon nga adunay tulo nga nagmatuo dito sa langit, ang Amahan, Anak, ang Espiritu Santo. O kini silang tulo usara. Then the question is, sa ato manggi largahan nga ang Dios namatay gyud niya sa atong doktrina,
dunay tulo ka persona sa usa ka Dios. Atong pangutana karon, pagkamatay ni Kristo nga nagtuo man ta nga si Kristo duha ka nature, ang divine nature ug human nature. Unsa may mahitabo samahan og sa Espiritu Santo? Naapil ba og kamatay sa panahon nga si Kristo namatay? Paliw ko no, brother. So, Oh, katong ipagutan na ganina ni George nga gisabak ni mo, Brother Aling, nga namatay ang Diyos. Niya namatay pag iyang pagkatao. Duha na namatay. Oh, di ba George Torrepil mo yung pugutan na namatay sa ng Diyos, namatay sa ng pagkatao. Sa teolohiya dogmatika nga nag non acceptabilis. So kanang mingon nga namatay sa iyang pagkatao, namatay sa iyang pagka-Diyos, dili na madawat sa dugma. Kay duha na may namatay. Namatay pa ang pagka-Diyos, namatay pa ang pagkatao. Non acceptabilis. That is Latin words nga dili na madawat. Kay kung moadto na sa pangutana ni Brad Aling nga kung namatay ang iyang pagkatao, namatay sa iyang pagka-Diyos, Kristo. Kung sa may gidangatan sa duha ka persona, ang Father ug ang Holy Spirit. Pabiling buhi. Ya ang divine person ni Kristo as God namatay. So may tabo ba na? No. Hindi may tabo. Non-acceptabilis. Nana sa page 91 sa Teaching of the Catholic Church, dogma. Ang dogma nag-ingon na divine person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. But they are not three gods, only one. When you kill the one person, the other two person also died. So, mo na mitabo. Nga kung patyon ni muning usa, mapil kamatay ang Amahan o ang Espiritu Santo. Dili na may tabo. Kay mga matay sa tantanan. Asa mabasa na sa Job 34, versikulo 14 at 16. Mingon si Job, kuno galing mamatay ang Diyos, patay tang tanan. Mamatay ang mga tanom, mamatay ang mga hayop, mamatay ang mga isda, mamatay ang mga hayop. Ug kitang tao, mga matay sad. Kaya ang atong kinabuhi, nagakabyon sa Diyos. So, mamatay ang Diyos, patay tang tanan. So, non-acceptabilis. Sa dugma na, dili na madawat. Kay way doktrina o dugma sa Iglesia Katolika, nga duhay namatay ang pagiyang pagkatao, namatay pag iyang pagka-Diyos. Masarap na, nasubrahan na. Bot sa bot non-acceptabilis. Kaya namatay mo ang iyang pagkatao. Kaya ang iyang pagpanubos ni Kristo, naginanglan og lawas og dugo. Ang iyang pagka-Diyos di man naman lansang, kay Espiritu man. So naginanglan na tao si Kristo, nga dunay lawas og dunay dugo, muna'y ilansang, muna'y namatay, dili mamatay iyang pagka-Diyos. Yan yaman si Brad Dens, Bakulod atong mapinaw. Okay, maing hapon sa tanan na ni Brad Sok ug ni Brad Aling. Kining may tungod ba sa kaluwasan? Kasi ngano man nga ang pagtulunan sa laing koral sa pagkaluwasan, diferensya man sa pagtulunan sa kaluwasan sa Katoliko. Unsa may nakalahian ni Brad Sok? Kung ato silang paminaon, o basaon na itong ilang mga sinuwat, nangingon sila nga, way tinuhuan nga makaluwas. Way pundok kung iglesyang makaluwas. Buhat 4:12, mao ni ang ilang ingon. Way laing ngalan nga gihatag gikas langit. Nganis katawhan, aron ta maluwas. Ang ngalan ni Jesus. So, no religion or church can save us. Only our relation with Him, with Christ, who is the only Redeemer of the world, all people. He redeemed us. Muna nga, ang dakong pangutana nga sa bahin sa Katoliko, kung sa may nagka-diferensya, naa sa malang kasulatan. Ang una, kinahanglan nga doon na kita hugot nga pagtuo. Nasa Hebrehanon 11:16. Nga naingon, unsay kapuslanan sa tao. Kung doon na siya
Kung wala siya pagtuo, he's nothing when he does not have faith in Him. So kinahanglan nato nga doon natin pagtuo sa Amahan, pagtuo sa Anak, pagtuo sa Espiritu Santo, pagtuo. Ikaduha na San Mateo 19:17. Ang datong ulitaw ng utana, Ginoo sa may akong buhaton para ako malangit. Og ni Jesus mitubag, dong kung gusto kang malangit, tuman na mga sugo sa Dios. So, gawas nga motuo ta, kinahanglan doon natin pagtuman sa sugo sa Dios. Og napagi ikato, nga kinahanglan mo dawata sa pagka-instrumento sa nato sa Dios aron pagtabang sa uban nga kinahanglan makabus mga tao nga way kabangkaagan. Ato na katungdanan kutos mahimo nato ang pagtudlo sa kamatuoran. Asa nababasa na sa 1 Timoteo 4:13-16. Ningon San Pablo, pabilin sa pagtuon sa pulong sa Dios, puy ina ikinabuhi. Kato imong ipaampit sa uban aron maluwas sila, maluwasan ka. So mo na nga ang ila nga pagtuo lamang way buhat, way pagtuman sa sugo, makaluwas. Ang ato pagtuo, pagtuman sa sugo, pagbuhat umayo. Ang pagtuong way buhat makaluwas ba? Tumasahon ya Santiago 2:13-14. Ang usa ka tawo nga dunay pagtuo lamang, maluwas ba siya? Dili gayud. Ang tao maluwas kung ang iyang pagtuo ubanan sa mga buhat. Dunay duha ka klase ang pagtuo. Magyapon Santiago 2:22-24. Ang pagtuo nga buhi inubanan sa buhat. Ang pagtuo nga patay walay buhat. O kanang makaluwas ang pagtuong dunay buhat. So mo na nga kung ingon nga pagtuo lang makaluwas dili di ay. Kay mismo ang yawa na Santiago 2:19 ang yawa nagingon ako nagtuog Dios. Nagkurog pa gani ako pero dili ko mabuhat. Pusa ka nang ingon nga maluwas ta pinagis pagtuo dili mo tuman sa sugo dili ta maluwas ana. Dili ako nagsulti naas Biblia Santiago 2:13-14. Maluwas bang tao sa pagtuo lamang? Dili gayud. Maluwas ang tao kung iyang pagtuo ubanan sa buhat. Mo na ang diferensya ang tubag nato sa pangutana ni Brad Dennis Bacolod. Kung sa kaliinan sa ato mga higala nga non-Catholic nga ningon sila faith alone. Pero sa balang kasulatan pagtuo, pagtuman sa sugo ug pagbuhat pagmaayo sa sikataw mo ni makaluwas nato. So mo na atong tubag sa pangutana ni Brad Dennis Bacolod, Brad Aling Bacalso. Daghang salamat brother sa pag-usap nga lain na sad nga mga pangutana brother so kay bag-o pa gyud nako nakita diha sa Facebook Live or sa social media nga ilang gikutlo din sa Exodo 20 niya 8 ningon dito nga sa ikapito nga adlaw kinahanglan nga inyong balaanon ug mo pahuway kamo. Ang ilang pangutana, ang ilang komentaryo brother Sok ningon nga kay kining mga Romano Katoliko nagpahuway man dili ikapito kun Domingo may ilang ipapahuway sa ato pa kay wa man magatuman ang tao kuno nga dili magatuman sa sugo balaod itambog sa impierno. So kining mga Katoliko kay wa man magtuman sa adlaw ipapahulay so mao ni sila itambog ug way kaluwasan itambog sa impierno. Paliw kuno brother Sok. Ang ato mga igsoon lagmit wa kay bawo sa kamatuoran nga nasuwat nga ang ipapahulay sa mga Hudiyo ay nakatuman nasa Exodus 31:14-15. Bugat kayo, strikto kayong buluhaton o tulumanon sa ipapahulay sa mga Hudiyo. Huwag magbuhat bisag unsa. Bisag ginsang magbuhat sa bisan unsang buhat sa adlaw Sabado, patya. Nasa numeros 15. Nga doon na siya katao nga namunit og kahoy, layang ang kahoy sa adlaw Sabado. Kay maghikay tungod kay ang iyang asawag mga anak naghilak kay gutom kayo. O gisakpan siya nga namunit og kahoy, giguyod. O pag-abot sa kadapit, gitabangag bato, nabuak niyang patay. Ang asawa niya ni Shagit, what kind of law is this? To pick up woods
be punished to death. But killing is not really punishable by death. Naglibog ba itong asawa? Unsa na yung matangas balaod? Nga mamunit ka kahoy patsyon ka. Pero makapatay ka, dili ka patsyon. Wala ang ginoon, hibaw, ana, way nakatuman. Nehemias 3:18. Ang inyong mga apuhan, maginikanan, walay nakatuman sa ipapahulay. Sa about sa mga batanon. Ezekiel 20, 21, 22. Huwag ang inyong mga anak, way nakatuman sa day papahulay. Kay sa Exodus 31, 14-15, labihan ka, buga at ka-istiktos balaod sa ipapahulay. Maglakaw ka, ipunin mo imong laka, kay masubra ka ni patyon ka. Kung ang imong baka, mahog, baron sa kanal, galawom kayo, ayan na kuha. Oh. So, ningon si Jesus, dili man na tinuod. Saan lang Sabado mag-circumcision mo? Dili man na tinuod nga, og sa Sabado, di mo mubuhat. Muhubad mo sa mga baka ninyo o kanding, dados gawason pa imong tubig. Saan lang Sabado? Og ningon si Jesus nga, nagabuhat ako og maayo sa adlaw Sabado. Nasa San Marcos 11, 21-27, doon ay taong isudlag yawa. Ug si Jesus diha, yang ginginlan ang yawa. Perting lipayas ginikanan. Ang Pangulong Hudiyo, you are condemned. You are not a real obedient to the laws. Why? We have 6 days to work. But this Saturday, everyone must rest. Ningon na yun nga itong Ginoo. Naibaw mo, ang akong giayo karon. Babae nga doon ay cancer. Nga, gikapos ni Satanas, sud dagang tuig. O karon akong gihubaran. Nayo siya. Sala ba ang pagbuhat og mayo sa adlaw ipapahulay? Nya isupaya ni Kristo San Juan 5, 7 ug 8. Wa mo maibaw ang akong amahan dili sa badista. Nagbuhat siya karong adlaw. My Father does everything good on this day is Sabbath. I myself also, I do like my Father. So gituganan sila ni Jesus nga ang iyang amahan dili sa badista. Ug siya sa Kristo dili sa badista. Kaya nagbuhat siya sige dili sa mga sabadista. Muna nga, kung siya hinungdan, ang Ginoo nagkahukom. Asa mabasa na sa Oseas 2:11. Og siyawi nga Dios nga nakakita nga wan asay kahimuot sa mga pagtigom sa mga Hudiyo sa ilang adlaw Sabado. Mingon ang Dios, pahunungon ko ang iyang mga ipapahulay nga Sabado. Pahunungon. Ayaw kalimtiyo mingon nga padayonon, pahunungon gini ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Kunya sa balang kasulatan nasa Proverbio 8:7-8 mingon ang Dios, ang akong mga pulong nga gisulti pulos tinuod, way bakak. Ang akong mga pulong inyong pagatumanon. So, mo na ningon ang Ginoo iya pahunungon. Pusa nagisgot naglaing adlaw. Nasa Hebreo 4:8. Kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, kaya nagbuhat man siya sa adlaw ipapahulay. Kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Masama adlaw ang hisgutan. Ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Kaya gitagna nasa Leviticus 23:29. Ang unang adlaw sa semana, Domingo man na, adlaw sa pagsimba, adlaw sa pagpahulay sa bugat nga trabaho. So, unang adlaw sa semana, o unsa nang adlaw, unang adlaw sa semana, Domingo. O sa gihimo ni Kristo sa mga apostoles sa adlaw Domingo, pagsimba na sa San Juan 20:16. Unang adlaw sa semana, Domingo na. Adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang iyang mga tinunan nagtapok og misulod sa lawak aron pagsimba. O gisirhan nila. O si Jesus misunod bilapos sa bungbong. O dito nahibuong ang mga tinunan niya nga nikalit lagtungha. O ningon si Jesus, Pax Vobiscum. Kalinaw manaakan ninyo. Buhay sa Muting Kristo, siya ang kalinaw, siya ang kamaturan. Mao ang adlaw nga Domingo, dili Saturday. Mao nang human mabanhaw si Jesus, di kakabasa nga dunay apostols Ginoo nga nipahulay sa Sabado. Domingo na ang atong mabasa sa Biblia. Naso San Juan 20:7. No. Buhat 20:7, matag unang adlaw semana, magtigom kami sa pagsimba. Domingo na ang pagsimba, dili Sabado, kay gipahunong na. O kung tinuod ta nga Kristiyanos, mangutana ta, kining
Usias 2:11 nganingon si Yahweh, "Punungon ko ang inyong ipapulay nga Sabado." Mungutan na ta. Namakak siya o nagsultis tinuod ang Dios. Namakak siya o nagsultis tinuod ang Dios. Umingon kang namakak dili na ang inyong Dios dili tinuod. Asa mabasa? Naa sa Deuteronomio 32. Deuteronomio 32:4. Ang Dios nato nga tinuod dili makasala. Deuteronomio 32:4. Kay pumuputan na liko, niya man lagi na sa Oseas 2:11. Nganingon ang Dios amahan, punungon ko ang iyang ipapulay nga Sabado. Pagkutana, namakak siya o nagsultis tinuod ang Dios. May ko ka namakak, dili na tinuod imong Dios kay niya sa Deuteronomio 32:4, ang tinuod nga Dios dili makasala. Kay namakak man nakasa day ngamahan. Wa mamakak ngamahan. Iyan ang punungon. Kay di na siya malipay sa ilang panagtigom. Ya unsa man na ato nang tumano ng Ginoo ang atong gusto. Mao na ang ato ikatubag sa pangutanan ni Brother Aling Bacalso. Unya, hiyabdan tas panahon, pasalamat sa atong mga kaigsunan nga kanunay naglantaw, mga Catholic Faith Defenders lang na mga chapters sa atong nasod. Greetings nato nila. Akong greetings sa akong amigo si Brad Sulping Alkiri sa San Fernando, Kuyog siyang asawa nga matinabangon kayo sa mga nagkinanglan sa Caritas. Unya si Brad Cesar Lindo, Sterfi ug Lito Barino. Yang atong libro basahon sa mga Catholic Faith Defenders, ang Armadura, Kagis mga Santos, 2 ka volume sa Katinawas Pagtuo, ang Taming, Argumento Bibliko, ikatubang nimo sa Cebu Cathedral na astuo, dunay Cebu Archdiocesan Book Center. Nadya ang atong mga libro, mga kaigsunan niya. Ang Alayon sa Talisay nagapasalamat. Pinaguluhan ni Mayor Samsam Gulyas, iyang kapikas Rhea Gulyas, Congresswoman sa 1st District, o ni Chuy Fernandez as Vice Mayor. O ang mga councilors, sila si Digol Gulyas, si Attorney Rocky Bass, Leto Bacaltos, Danny Caballero, Chikchik Cabigas, Lister Daan, si Ferdi Rabaya, Attorney Dan Villaber, at Honorable Fee Ilanan, o kaila ko ning usag unlahida, Sok Fernandez, nagapasalamat. O ang aksyon agad ni Mayor Samsam Gulyas gipadayon. Kada Huwebes, moduaw ang mayor o ang daghang kay mga services, mga doktor, mga nurses, uban pa, nga naghatag og tambal o na mga doktor nga kakonsultahan na mga engineer suban pa o aron pagtabang sa mga kabus sa matag barangay kada Huwebes nila ay barangay og daghan kay mga kaigsunan nagpasalamat kay doon nila mga kabataan nagkagrabe ang sakit pag-adto sa pagbisita sa mayor sa aksyon agad na tambalan sila mo sa nagpasalamat. Maigsoon, salamat kayo gatong pasalamatan si Brad Dodong Limsua nga atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, yang kapikas ni Dayan, mga staffers, niya atong kauban karong adlaw si Brad Rudy Racasa, Brad John Porca, niya si Brad Aling Bacalso, Brad Turifil, George Turifil, og si Brad Dennis Bacolod, Brad Manay Lain, nga nakuyog nato, Rudy Racasa na nasigutan na nato. Salamat kayo mga igsoon, tagpo-tapo ning atong tulumanon, nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Nga atong presidente sa mong kaugpungan, Brad Dodong Limsua, iyang kapikas. O lagpas na tagato sa ubang mga nasod, makita o madungog nila ang atong Sibya tungod sa digital sa Cebu Catholic Television Network. Salamat kayo, banato si Dennis Bacolod, mga kauban. Tagbo-tapuhon yung atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Brad Dennis. Yes,